Tama to si Pulong. Maganda yung sinabi ni Pulong. Ano ba sinabi ni Pulong Badong? Ang sabi po ni Pulong, dito po sa flood control, no? Sabi po, napapanahon po itong panawagan na to ni Pulong. Sabi po ni Pulong, have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly or are we being made to forget? Correct. Ito po ang diskarte nitong Marcos administration. Wala po siya ni isang issue na nalutas. Mula po sa unang issue na kinaharap niya. Ang una pong issue na kinaharap niya, yan pong mga sibuyas. Presyo ng sibuyas, presyo ng bigas, presyo ng mga pangunahing bilhin, di naman po niya nalulutas yan. Ang ibig ko po sabihin na nalutas, may naparusahan ba siya? May nabalitaan ba kayo na napakulong na big time smuggler? Sinabi kasi ni President Marcos, parang ganyan yan Sa zona niya rin pinagmalaki, sabi niya. Kaya mataas ang presyo ng agricultural products natin. 3 ang problema. Ano yung 3 problema na yun? Sabi niya. Hoarders, smugglers, price manipulators. Hahabulin natin. Palakpakan yung mga congressman Pagkatapos po ng zona niya, wala na. Wala tayong narinig na napakulong na smuggler. Wala tayong narinig na napakulong na hoarder at price manipulator. Wala. Kasi hindi na pinag-uusapan. Dito kasi matagal tayo, hindi tayo bumitaw Ayaw natin bitawan tong flood control. Ngayon, ang pinakamalaking diversion ng flood control problem natin, ito mismong impeachment kay BP Sara. Sinimulan sa impeachment kay BBM. Ngayon, sabi ni Pulong, wala na nag-uusap man lang. Ilang buwan lang ang nakakalipas. Panay tayo flood control. Panay pagkundina. Mga malalaking rally. Yan yung problema. Sumabay itong mga sila Dilima, sumabay ito sila Sheljokno sa totoong rally ng mamamayang Pilipino. Totoo na tayo nananawagan tayo na matigil na yung flood control pagnanakaw, papanagutin. Sila din, papanagutin. Pero papanagutin si BP Sara. Sinabayan nila Bahagi sila ng malaking diversion. Ngayon po, yung mga media natin, alam natin yung media na yan. Yung mga bayarang media, bahagi din yan. Ano pa ang sinasabi? Then suddenly, parang bula, sabi ni Pulong Duterte, nawala, tahimik, walang paliwanag, walang resolusyon. Alam nyo, totoo yan Ni ha, ni ho, wala. Walang palipaliwanag, ni hindi tinukoy kung sino mastermind. Basta okay na sa kanila yan. Kung hindi na pinag-uusapan, ibaon na sa limot, katulad ng mga nauna. Putya, kamakailan lang, nag-iiyakan pa sa Senado yung mga senador Mga buhay na sinisira ng scatter at mga illegal na. Kala mo talaga ipupurso nila Nung hindi na pinag-uusapan, meron pa po bang investigasyon sa mga scatter na yan? Alam pa ba natin kung natigil na yan o tuloy pa rin yung pag-i-scatter? Ganyan po tumugon sila Nagre-react lang sila. At ang pagtugon pa nila, wala pa talagang silbi. Halimbawa, paano tumugon? Nagtayo ng ICI. Ngayon ba yung ICI may silbi pa? Nagtatanong nga yung mga ICI, kami ba'y tutuloy pa sa gawain namin o titigil na kami? Ano raw ang meron tayo? Ano raw ang pinalit nila dito sa flood control, sa usapan ng flood control? Buti naalala mo pa yan sa Chocolate Hills. Hindi ko na nga rin naalala yan.
Okay. Dalawa po ang pang-divert nila. Yung maingay, sabi ni Pulong, yung maingay na impeachment trial. Ang pagkakasabi ni Pulong, carefully timed impeachment spectacle. At saka yung ingay na nagaganap ngayon dito sa palitan ng mga sa Chinese Embassy na nauwi na po sa pagtatalo ng mga senador. Maingay talaga dahil po okay ito Spectacle talaga yun dahil nakikita po natin binubutata ni Cayetano si Kiko Pangilinan Nagdidigmaan sila, naghamon na ng debate. Ang latest po dyan, tinanggap na po ni dating Supreme Court Justice Carpio yung debate ni hamon ni Marcoleta. Bagamat natutuwa po tayo dahil nakakakita po tayo ng mga magagandang debate, pero at the expense na baka makalimutan na natin yung mga issue ng flood control. Wag naman po sana. Kaya pinapaalala po ni Pulong sa atin. At the end, right on cue, the sudden appearance of former House Speaker. At the very moment an impeachment complaint is filed in the House of Representatives. 'Di ba? Pinag-usapan na ngayon, pasok si Speaker. Kaya natin pinag-usapan si Speaker dahil interesado tayo ano ang kanyang ginawa para magpapayat. Anong exercise yan o ano yung makinain niya para pumayat ng ganyan? Alam po ninyo, sa totoo lang, tama siguro yung survey. Yung survey po na ang mga Pilipino ay maka-Amerikano. Natural. Dahil maliit pa lang tayo, talagang binubugbog na tayo ng Hollywood. Maliit pa lang tayo, binubugbog na tayo ng mga English subject, di ba? Mula grade 1 hanggang college, may English subject tayo. Interesado kami. Interesado po kami, former speaker. Ano po ang iyong ginawang pagpapapayat? Kasi ang bilis Di ba? Kamakailan lang po siya taba. Nung isang taon ang taba-taba Namayat silang tatlo, no? Saldico, si Martin Romualdez, tsaka si BBM. Kung yan po ay tinatawag na gaba, talaga. Ako po, hindi lang gaba yung tawag ko, hindi lang karma ang tawag ko. Ang tawag ko, negative energy. Yan yun Negative energy yung kanilang taglay-taglay. Kaya, no? Stress diet daw. Sabi ni John Paulo, stress diet. Grabe, no? Hindi tayo papayat kasi hindi naman tayo nakaranas ng mali-maletang basura Okay, ano pa mga sinabi ni Pulong? Hindi ba obvious ang pattern? Ayon kay Pulong. This is not coincidence. Yan daw pong pagwawala ni Tariela. Yan pong pagwawala ng mga senador dyan sa Chinese Embassy. At saka tong impeachment ni BP Sara. Hindi po daw ito coincidence. Kung hindi, ito ay isang diversion. No? Diversion.
Kita nyo, wala na nag-uusap. Tayo na lang po ang pilit. Yung mga Duterte na lang po ang nagpipilit po tayo na pag-usapan niya. Ang tanong niya po, talaga bang ang memorya ng mga Pilipino ay maliit lang po ba talaga? No? Maikli lang po ba talaga yung memorya natin? Nakalimutan na ba natin kung paano niluto at kinurap ang national budget from 2023 to 2025 and how the same questionable spending continues hanggang ngayon? Nakalimutan na ba natin ang mga flood control projects na imbis na proteksyon, naging simbolo ng kabiguan at pangungurakot? Nakita ko yung Vice Governor ba yun? Yung nakahagdan, Mindoro. Grabe talaga, no? Ang dami pa naman. Kung saan po maraming binuhusan ng flood control budget, doon po binabaha eh. 17.6 trillion na ang utang ng ating bansa. Pinakamalaki sa kasaysayan. Mas malala pa sa pandemya ang tumama sa atin ngayon. Para saan? Para ipakita sa atin na wala tayong problema sa ating ekonomiya. Para ipakita na maliit lang na bagay nangyayari sa flood control scandal? Hindi po. Malaki po ang problema natin. Dahil pag nagpatuloy po to na walang pumapasok na income, tatlo po yung pinanggagalingan ng panlabas na pera natin. Kasi kung dito lang po tayo aasa sa kinikita natin rito, GDP, hindi po natin kikitain yung budget natin. Tayo po, umaasa tayo sa pagpapasok ng pera dito ng OFW, turista, at saka mga foreign investors. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala pong pumapasok na turista sa atin. Alam nyo, unang-una pa lang, isa po sa mga pumutok talaga yan tourism department na yan. Kung si BBM, katulad lang ni Tatay Digong, na pag merong issue, palit agad. Po siya, buhat nung umupo yan, wala nang pumapasok na turista sa atin eh. Pwede naman nagkataon lang na palpak yung Pangulo, palpak din yung Tourism Secretary. Pero sobra naman kapalpakan yan. Wala talaga eh. Wala talagang ugnayan sa mga... Pinalabas yung dating secretary. Puyat yata yung dati. Yung pumalit siguro kay sa kapatid na mga tulpo. Sinasabi niya, pakikipag-ugnayan nila sa mga transpo. May ginagawang paraan, hindi lang promote ng pakita ng mukha. May ginagawa kang paraan para, paano, pag narito na yung turista, alam niyo po, madadala po yung turista sa atin eh. Ang hirap po talaga. Halimbawa po, ang mga turista kasi syempre, 3 araw lang yan. Halimbawa, pupunta ng 3 araw sa Boracay. Putya, yung isang buong araw dun, biyahe lang papunta ng Boracay. Di ba? O biyahe lang papunta kung saan lugar. Pinakamatagal tayo po yung makabiyahe. Baka kalahating araw mo, hindi ka pa nakakalabas ng Metro Manila eh. Kung saan ka man lupalop pupunta. Tapos, siyempre, China, Korea. Ewan ko kung bakit ang Korea hindi na nagpupunta rito sa atin. Yung panahon, no, may panahon, yung buong Baguio na yan. Kasi teachers camp, yung katapat nun, mga inuman yun, mga Koreano karamihan dun. Korean bar na yun. Tuloy po natin.
At kung ganito ang takbo ng pangyari, hindi na ako magtataka kung sa darating na anibersaryo ng EDSA, People Power, wala na sa panawagan ng flood control anomaly. Correct. Kasi mga dilawan yan eh. Halos ayaw na nga nila eh, di ba? Ang gusto na ng mga dilawan, ngayon panay sila, bukang bibig na nila. Magkakaisa dapat ang oposisyon para matalo si BP Sara. Wala na silang bukang bibig kundi magkaisa para talunin si BP Sara. Magkaisa para talunin si BP Sara. Yun lang focus nila. Magkaisa para talunin si BP Sara. Wala na pong iba. Kawawa naman tayo. Kung yun na lang po yung focus ng mga politiko natin. Magkaisa para talunin si BP Sara. Ang sama ng ugali nyo. The Filipino people deserve more than distraction, accountability. Cannot be erased by noise, nor can corruption disappear just because it is convenient to confront. Pwede nilang patigilin ang usapin, pero hindi nila kayang burahin ang katotohanan. Ang galing. Magaganda mga statement ni Pulong Duterte ngayon. May bala ka bang tumakbo na presidente? Mga kapatid, naghahanda po sila lahat. Isa po sa paghahanda nila, ma-impeach si BP Sara. Kaya lang, iba po ang sitwasyon natin ngayon. Alam ko po na yung mga Duterte, may galit po sa inyong may galit po sa inyong mga dibdib ngayon.